Hello mga ka-YouTube. Salamat sa inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel. Parami na tayo ng parami. Salamat po sa inyong suporta. Turuan ko naman po kayo ulit magkarga tayo ng refrigerator na Tudor. Karaniwan po kasi ng ref na ganito nabubutas. Ayan, Tudor po yan. Na ang tatak ay LG. Ayan, LG inverter. Ayan. Karaniwan po yan nabubutas dito sa nakalubog sa tubig. Ayan po. Diyan po nabubutas karaniwan yan. Ito yung ating tubo na nabutas. Ito po yung karugtong yan. Yung manufacturer po para kasi naglalagay ng time bomb. Yung time bomb na yun tayo ang sasabugan. Yung mga gumagamit ng rep. After na siya ng 3 to 5 years. Ito 3 years yata o 2 years pa lang daw sabi ng may-ari. Hindi natin alam. Pero karaniwan yan, dyan na po nabubutas yan sa nakalubog sa tubig. Ang purpose po kasi yan, kaya nakalubog sa tubig, pag nagde-drain yung ating rep, papasok siya dyan. At para hindi na naglilimas yung may-ari or hindi na tinatapon pag na-drain, nagtubig dyan, pinatutuyo po siya ng discharge line. Anong discharge line? Ayan po yung makina natin. Itong unang layer na to, is tinatawag itong discharge line. Pag dinischarge niya, ibig sabihin superheat ito, napakainit. Kaya ang tendency ng tubig, palalamigin po na ng ating discharge line ng tubig dito. At the same time, natutuyo ito para huwag tumatapon yung tubig dun sa likod. Yun po yung purpose ng manufacturer dyan. Kaya lang, good intention, good purpose. Kaya lang, ang problema naman, within 3 years, may kalawang na po yan. Kasi steel po yung nilalagay nila dyan, hindi copper. Yan. Then hindi ko na po kayo sinama sa paghihinang. Nakita nyo, nakasetup na tayo. Magba-vacuum na lang tayo. Ito po yung vacuum natin. Setup na lang natin yung ating vacuum. Hindi ko na rin po kakatin yung video. Magkukan po tayo. Magba-vacuum tayo. Yan po. Then isasaksak natin yung vacuum. Pero nakaupo yung rep, naka-off. Ito yung saksakan ng rep. Ito yung pansaksak ng rep. Nakaupo yung ating rep. Hindi pwedeng naka-on pag nag-vacuum tayo. Yan, saksak natin yung vacuum natin. Then the same procedure. Ito po yung nilalabasan ng vacuum natin. Yan. Then ito po, hindi pa po nakabukas yung ating gauge para ma-vacuum siya. Yan, buksan natin yung ating gauge para ma-vacuum. Then until natanong po palagi sa akin ng mga nagtatanong sa ating YouTube channel, gaano katagal tayo nagba-vacuum. Siyempre by observation din, pag dito po ay wala na lumalabas na hangin, ibig sabihin naka-vacuum na tayo. Bibilang ka ng 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5. Then release, nakita mo may lumabas pa. Ibig po sabihin hindi pa siya vacuum. Yan. Hindi na po natin kakatin yung video, dire-diretso na tayo para makita nyo. Dire-diretso natin siyang kakargahan. Wala tayong magic. Hindi po tayo nagma-magic. At saka ito po, karaniwan ng ginagawa natin, tayo ang bumabasal. Kung hindi man tayo bumabasal, tinitingnan natin yung history. Kasi pagka marami nang gumawa, hindi na po natin alam kung gaano nakarumi yung system. Then flushing. Actually po, discharge line naman yon, palabas naman yung hangin doon, kaya hindi naman siya kaagad-agad hihigop ng tubig doon. Discharge line yun eh. Kaya hindi siya masyadong prone sa tubig na pumasok. Yan po, then igagayak na po natin yung ating refrigerant. Wait lang, habang nagbabakit tayo. Then ito po yung ating bago na ng refrigerant. Ito yung nakaraan. Isang ganito po, sakto-sakto siya. Sakto-sakto na po siya pangkarga sa isa.
Yan po, tinanggalan natin itong luma. Magkakabit tayo ng bago. Yan. Yan, then mamaya na po natin ibabaon yung ating pambutas doon sa tangke kapag ka nakabacuum na tayo. Obserban po muna natin kung nakabacuum na tayo. Yan po, kino-cover ko po yung ating vacuum. Yan. Titingnan po natin, kakount tayo ng 5 to 10 seconds para malaman natin kung may lumalabas pa. Yan po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakita niyo po, wala na lumalabas. Ibig sabihin, wala na siyang hangin sa loob. Kaya pwede na po tayo magkarga. Yan. Then yung gauge po natin, ayan, vacuum na siya. Then magkakarga na tayo ng refrigerant. Sensya na po kayo, wala tayong cameraman eh. Kaya tayo solo fight tayo. Okay, bago po natin patayin yung ating vacuum, sarado muna natin to. Yan. Sarado silang pareho. Then binunot na po natin yung vacuum. Then ito po, ililipat natin yung ating charging line sa refrigerant tank. Yan. Then bubutasin na po natin yung ating refrigerant. Then bago po natin papasukin yung refrigerant to sa loob, yan, papansinin nyo po, bago natin papasukin itong refrigerant sa loob,